Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagiging bukas sa media ang pinakamainam na paraan para labanan ang fake news. Kaya naman ang pangako ng Pangulo, mas magiging accessible siya sa media sa susunod na taon. Sa Malacanang Media Fellowship, inamin ni Pangulong Marcos na minsan ay nagiging structured o systematic ang paglalabas nila ng mga balita at mga opinyon sa mga issue para matiyak na hindi sila magkakamali. Pero sisikapin daw nilang maging less structured para nasasagot at naipaliliwanag ang mahalagang sabi ni PBBM, maaari kasing may mga bagay silang nakakaligtaan o hindi napag-isipan. Kaya ipauubayan na daw niya sa karunungan at karanasan ng mga mamamahayag ang pagtukoy sa kung ano ang mahalagang usapin at ano ang hindi. Muling binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng TV, radyo, print at online sectors sa pagbabalita ng katotohanan, paggabayan ang publiko laban sa fake news at disinformation. Narito si Pangulong Marcos. I have sufficient confidence in your judgment in that case. So I think from now on, I really would like to maybe let's start in the new year. We'll try to make things less structured and I'll make myself more accessible to you because there's so many that Si Pangulong Bongbong Marcos. Lakay? Let, so ano ang magiging sistema dyan? Every month ba? Every 2 weeks? Ilan? Ang katulad nating Pangulong Fidel Valdez Ramos noon, regular ang ano niya, di ba? Colonel Alex Sembrano, regular ang press con noon. Ha? At least nalalaman natin yung mga programa ng gobyerno at yung mga problema na project ng gobyerno at yung problema natutugunan kaagad. Oo, Lakay. Inihirit naman natin yan sa Malacanang, Lakay. Kaya lang hindi naging consistent kasi well, marami ring schedule yung presidente pero ang hinihiling sana ng Malacanang media magkaroon ng regular press briefing si presidente. Ayan, at saka siguro spokesman, ayan, si Secretary Chavez. Naalala ko si Secretary Bubi Tiglao nung parang ni GMA, si Secretary Toting Bunye. Ayan, mga ganon. Para at least may alam kung ano ang sagot at alam ang ginagawa ng gobyerno ng Malacanang. Oo, Lakay. At saka ayun, kapag may mahalagang issue na kailangang masagot, kasi ang binabantayan lagi namin, Lakay, lagi namang may schedule si presidente, yung magkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng ambush interview, kaya lang hindi kasi palagian. So, minsan tumatagal yung issue na hindi nasasagot, kaya yun yung hiling sana. At saka nangako naman siya na by next year, mas magiging accessible na. At saka pagka-ambush interview, sandali lang at least yung press con, talagang ang media nakapagtatanong na maayos. Mahaba-haba ang talakayan, tanungan. Tama, Lakay. Okay, marami. So, kailan sisimulan? Next year, abangan natin yan. Next year, Lakay. Oo. Ayan. At bagitin ko yung schedule niya ngayong araw, Lakay. Mamayang hapon ay dadalo si PBBM sa bubuksang Bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center sa Makati. At pagkatapos nito ay makikibahagi rin siya sa pamaskong handog para sa pamilyang OFW ng Department of Migrant Workers na gaganapin sa Kalayaan Ground sa Malacanang. Naku, Lakay, may paraffle dito na 5 house and lot. Wow. Para sa 5 OFW beneficiaries. Wow. Pero ito naman ay, kung hindi ako nagkakamali, taunang ginagawa, pero ito ay bahagi ng month-long celebration ng 3rd anniversary ng DMW. Ayan, okay. Maraming salamat. Teka muna, maraming nagtatanong, ang publiko ba, paano daw pag umattend ng simbang gabi sa Malacanang para makatigap ng puto bongbong? Lakay, yung simbang gabi ay regular na, alas 4 ng madaling araw sa Malacanang. Open yan. At yung gabi naman, Lakay, kasi mayroong ngayong selebrasyon temang Tara sa Palasyo. So bukas yung Malacanang, Lakay. Sa umaga may Misa de Gallo sa madaling araw at sa gabi ay bukas siya. May Christmas display, may mga libreng carnival rides, yun. Si Aling Celia Veloso ng Nueva Ecija, yung nanay ni Mary Jane, gusto yata magsimbang gabi sa Malacanang. Okay, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa Lakay.
damdamin.